Sinimulan na po ang pamamahagi ng 500 pisong ayuda sa 12.4 milyong benepisaryo ng Targeted Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. At para sa update kung ilang mga Pinoy na ang nakatanggap nito, makakausap natin si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Irene. Welcome po sa Kada Umaga. Magandang umaga po, Sir Wedge, and magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. This is good news actually, Ma'am Irene, dahil siyempre kahit pa paano mabibigyan na ng 500 pesos na ayuda yung ating mga kababayan. Can you just give us statistical information? Gaano ho karaming mga Pilipino ang nasa listahan po ng DSWD na makatatanggap itong 500 pesos na ayuda na ito? And ano na ho ang status nito? Dadating na ho ba sa kanilang mga ATM card? Well, batay po doon sa nilagdaan na Joint Memorandum Circular para nga po sa implementasyon ng Targeted Cash Transfer, approximately 12.4 million beneficiaries po ang natukoy at sila po ay nabibilang doon sa bottom 50% of our population. Yan po ay kinabibilangan ng mga nasa 4 million household beneficiaries under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mga 6 million na mga beneficiaries ng unconditional cash transfer which was implemented in 2018 to 2020 na kinabibilangan rin po ng ating mga beneficiaries under the social pension for indigent senior citizens. And karagdagan po dyan, mga nasa 2.4 million naman po na nasa listahan na natin o yung talaan ng mahihirap. Ngayon, ito pong mga natukoy na mga beneficiaries ay makakatanggap nga po ng 500 pesos kada buwan for 6 months at yan po ay nakasaad nga doon sa ating natanggap na direktiba and nandoon din sa ating Joint Memorandum Circular. Okay. Now last week nakapagbaba na nga po si Department of Budget and Management ng initial na pondo which is 6 billion pesos. Kung kaya nga po ang DSWD na siyang nag-generate ng payroll para po dito ay ibinigay ang listahan sa Land Bank of the Philippines na siya namang pong nanguna sa pag-credit ng cash assistance na ito o ng cash transfer na ito dun sa mga identified beneficiaries. In fact, ang natanggap nga po ng ating mga 4-piece beneficiaries and our beneficiaries under the social pension ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Gusto niyang itaas sa 1,500 itong magiging ayuda na ito from 500 pesos. Kasi itong 500 pesos na ito ay from the Duterte administration pa. Tama ba, Ma'am Irene, ano? Yes, tama po, no, Sir Wedge. Ito po ay batay doon sa naging direktiba ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na magbigay nga po ng cash transfer para doon sa mga mahihirap nating kababayan para maibsan po yung epekto ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin dahil na rin po sa pagtaas ng presyo po ng krudo. 500 pesos not bad. Mas maganda ng meron kaysa wala. Pero ito hong panukalang 1,500, kailan po ito posibleng mangyari? Second question, Ma'am, yun po mga interesado rin ng mga kababayan natin ng mga mahihirap lamang na wala dun sa listahan ng DSWD listahanan at saka doon ho sa cash transfer program ng DSWD, paano ho sila mag-a-apply at paano ho sila makakasama sa listahan po na ito? Okay, para po doon sa mga kung may karagdagan po no dagdag doon sa ipinapamahagi natin ng cash transfer, tama po kayo, yan ay kasalukuyan nga pong rini-review para makita natin kung saan po tayo makaka-source out ng additional funding and of course kung ito nga ay ipopropose. Pangalawa naman po, doon sa mga hindi po napasama doon sa talaan natin ng mahihirap, maaari rin naman po kayong mag-avail ng iba pang mga programs and services of the DSWD na ipinapatupad po natin sa kasalukuyan, kagaya nga po ng ating assistance to individuals in crisis situation or other programs and services that may be applicable based on the needs as assessed by our social workers. And kung kayo naman po ay nagnanais din na mapabilang doon sa ating talaan ng mahihirap, mangyari po makipag-ugnayan sa pinakamalapit na field office ng DSWD or sa central office para naman po kayo ay ma-assess
no, based on on the different criteria and indicators that our programs have set para po makita kung kayo ay mapapabilang or eligible para po makatanggap ng mga programa at serbisyo under this. Yeah, Ma'am Irene, nabanggit nga natin kanina, ito proyekto talaga ito ng Duterte administration na inabutan na lang ng Marcos administration. Ano ang naging cause of delay? Bakit medyo na-delay na tayo? Supposed to be dapat nung panahon pa ni Pangulong Duterte ito na ipamahagi. Well, of course, there were certain considerations. Ano po? Meron po tayong binuo na interagency committee na kinabibilangan ng Department of Finance, the DBM, DEDA, and of course, the SWD as the implementing agency. And bubuo nga po tayo ng mga guidelines based on the directive that was issued by the Office of the President. Gayun din po, of course, our economic managers have to identify funding for this program. Nagkaroon ng ban or prohibition on public spending. Kaya nga po, ito yung binabanggit ko ng considerations. That is why we were not able to immediately implement ito pong TCT. I see. Now, the Marcos administration, gusto ho nila malinis yung listahan ng ating 4-piece beneficiaries. At the same time, ito pong ating DSWD listahanan, ma'am, na-upgrade po ba itong mga listahan na to every year? Kasi syempre may mga reports din na sinasabi dapat graduate na yung ilan nating mga kababayan dito. Yes, Sir Wedge. In fact, our secretary gave a directive nga po, no, to review the current listahanan or yung ating National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito pong ating talaan ng mahihirap ay actually isinasagawa po o rini-review po nga po every 4 years wherein we conduct enumeration para po matukoy kung sino po yung karagdagang mga households na dapat pong maipasama doon sa ating listahan. And of course, for this year nga po, na we are scheduled to release yung pong ating listahan ng 3. So inaasahan po natin that i-issue natin na to, yung i-share natin itong bagong listahan sa ating pong mga stakeholders para nga po ma-determine natin sino po yung maaring mapabilang o maging recipients of the various programs and services, not only of the DSWD, but also of the local government units and other government agencies. I see. Now, may mga unreleased subsidies pa ho ba ang DSWD mula dun sa mga dating programa ng Duterte administration? Second question, ma'am, meron pa ho bang ibang mga programa ang DSWD na pwedeng applyan ho ng ating mga kababayan na kahit pa paano makakakuha pa rin po sila ng dagdag at bukod na ayuda? Well, dun sa unang katanungan, ano po, of course, ang pondo po na natitira po, no, sa DSWD ay kung ano po yung nakasaad doon sa ating General Appropriations Act. And of course, all of the funds that were given to the DSWD ay nakaprogram or naka-allocate po sa mga iba't ibang activities of programs and activities and projects of the department. Doon po naman po sa pangalawang katanungan, ano pa po ba yung mga ibang programa natin? Gaya nga nang nabanggit ko, there's the assistance to individuals in crisis situation. So para po doon sa ating kababayan na nagnanais po na humingi ng tulong pang medical, burial, transportation, education. Yes, maaari naman po kayong makipag-ugnayan sa ating mga DSWD field offices and sa central office. Likewise, nandyan din naman po yung ating Sustainable Livelihood Program, which is a capability building program of the DSWD na naglalayas po na matulungan kayo under 2 tracks, which is the Micro-Enterprise Development Track or the Employment Facilitation Track, na kung saan nagnanais po, the objective of this is of course to augment the resources, no, of our poor beneficiaries para nga po ma-improve din yung kanilang capital assets. And likewise, nandyan din po yung Kalahi-Seeds, yung ating supplementary feeding program, yung ating social pension for indigent senior citizens, which we will be turnovering, of course, to the National Commission of Senior Citizens na din, and other programs and services of the department. So nice to hear mga programa ng DSWD. Ma'am, for the GAA, mag-a-allocate ho ba ng mas mataas na pondo ang DSWD na hihilingin natin sa national government para po masustain natin itong ganitong programa? At the same time, from 500, may angat natin sa 1,500 pesos itong pang-ayuda natin sa ating mga kababayan.
Well, ayan, yan nga po, no, yung ating mga ipopropose din, although we've made initial submissions na rin po, but of course this will be reviewed and we have to consider as well yun rin nga pong provisions under the Mandanas Garcia ruling, wherein some of the programs and services nga po of the DSWD will be devolved to the local government units. So these are the considerations of the DSWD in the preparation. Ma'am, thank you very much for your time. Thank you very much for allowing us to have this interview. Ma'am Irene Dumlao, ingat po kayo ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon po na binigay sa DSWD para po makapaghatid tayo ng relevant information sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po. Tuloy-tuloy lang po sana ang ganitong magagandang programa. Ingat kayo ma'am. Maraming salamat.